Ano ba yung nararamdaman yung sentimiento, really, dito sa nangyayari sa Senado? Unang-unang Christian, uminom na ako ng maintenance ko tulad na sinabi mo kanina. Okay. Kaya medyo at saka medyo gumagabi na kaya medyo malamig na. Pero sa totoo lang Christian, yung inis, yung galit, yung frustration ng marami nating kababayan inararamdaman po natin at alam kong dama-dama din. Damang-dama mo rin at damang-dama ng marami sa ating mga kababayan. Kasi simpleng trabaho lang naman 'yan eh. Ah, Pinadala na yung impeachment complaint sa Senado. Dapat 4 months ago pa nila sinimulan yung hearing, yung trial. Pero ngayong nag-resume na yung session nila, hindi pa rin nila sinimulan at gagawin nila, sisimulan nila sa last day ng kanilang session. Sino ba naman ang hindi magagalit? At sino ang hindi magkakaroon ng pakiramdam na parang niloloko ka ng mga binoto mo? Niloloko ka ng mga senador. So talagang ayan, maraming galit at tama yung sinabi mo, maraming naghahanap ng gagawin para iparamdam sa mga senador na ayaw natin na tayo ay ginagago, ayaw natin na tayo ay niloloko at ang gusto natin gawin ng mga senador ang kanilang trabaho. Kasimple-simple, mag-trial, mag-hearing, pakinggan, tingnan ng ebidensya at gumawa ng husga. Yan naman ang kanilang trabaho. Hindi natin maintindihan bakit hanggang ngayon di pa nasisimulan? Ano bang basa mo dito sa nangyayari? Bakit ba ayaw pa ng Senado? In particular ni Chis Escudero na simulan tong trial. Ah, Maraming haka-haka eh. Ah, Isang tingin ko malaki diyan eh dahil yung signal na pinadala ng Malacanang sa Senado, both into the Senate and the Congress, was clear. Ayaw ng presidente ng impeachment. Para sa akin, alam mo, 9 na taon tayo sa Kongreso eh. Alam naman natin na walang nangyayari sa Kongreso at Senado nang walang pahintulot o go signal or at the minimum toleration ng Malacanang. At nang inulit ng Pangulo na hindi siya interesado, ayaw niya ng impeachment, tingin ko yan ang pangunahing dahilan kung bakit atubili ang mga senador na gawin ang kanilang trabaho. Pangalawa dyan, I think yung resulta ng 2025 elections. Siguro pakiramdam nila dahil hindi nakuha ang majority ng administration candidates, feeling nila yan ay pahiwatig ng pulso ng mamamayan kaugnay ng impeachment o pagpapanagot kay Sara Duterte. And then, posibleng pangatlong usapin yung labanan para sa liderato sa mismong Senado. Kasi alam naman natin, sa susunod na Senado, magkakaroon ng bagong eleksyon kung sino magiging presidente, kung sino ang nasa leadership ng Senate. At tingin ko may ganong dynamics din. Pero para sa akin, ang major siguro dyan dahil nakita nila na ang presidente mismo ay ayaw. Baka yun ang ano nila. And that Main betrays consideration. And that betrays the claim na walang kinalaman ng presidente o hindi niya pwedeng impluwensyahan ang isang sangay o isang sangay ng pamahalaan, in this case yung legislature, in particular yung Senado. Hindi niya pwedeng ma-impluwensyahan, di ba? Yun ang claim nila eh. Ang Pero kung dynamics yan, may influensya naman talaga. Pero correct. kung nanahimik ang Pangulo at hinayaan talaga niya na gawin ng Kongreso ang kanyang tungkulin na panagutin at in fact na-impeach nga si Vice President Sara Duterte kahit nagpahiwatig na si President Marcos last year na hindi siya pabor dyan. Pero kung nanahimik lang siya at hinayaan niya na gumulong yung natural na dynamic sa pagitan ng Kongreso at Senado, magtutuloy-tuloy yan. At siguro baka 4 months ago pa lang na-convene na yung impeachment court. Okay. Pero ang tanong ko rito, do the senators even have a choice? Kasi mandato nila yan sa konstitusyon eh. Kahit ano pang Correct. dribble lang gawin nila, yun ang nakasaad eh. So can they treat this as optional? Actually, kahit na ano pang isipin ni President Marcos, kahit ano pa ang sarili nilang mga pananaw, tama ka eh, wala naman silang choice. Kasi malinaw na malinaw, isa yan sa mga
sinumpa ang tungkulin ng ating Senado. Na kapag may lumapag na impeachment complaint na galing sa Kongreso, they should forthwith nga ang nasa Constitution eh. Automatic yan na i-convene nila yung impeachment court para pakinggan ang ebidensya at para bigyan ng fair hearing kung sino man ang akusado sa impeachment. So trabaho yan, tungkulin yan. It's not something that they will have to decide. Hindi ho pagbobotohan yan. Ang pagbobotohan na lang dyan yung rules. Ang pagbobotohan na lang dyan yung schedule. Pero yung mismong pag-convene ng impeachment court, yung mismong trial na gagawin nila, eh malinaw naman na nakasaad yan sa ating konstitusyon. Okay. So, clearly, meron naman talagang public pressure para ito'y medyo, nakakadismaya, no? Kailangan pa ng public pressure, kailangan pa magsalita ng taong bayan para lang gawin ng isang halal na opisyal yung trabaho niya, no? Of course, it's not weird, given our standards dito sa Pilipinas. Pero, so anong plano niyo? Sige, go ahead. Ang masama ba dyan, Christian, lumalabas pa na si Vice President Sara mismo ay gusto ng impeachment. At parang ang mga senador pa ang ayaw. Parang lumalabas pa na mas atat pa si Sara Duterte na matuloy yung impeachment para daw mabigyan siya ng pagkakataon na ipaliwanag yung mga charges sa kanya. So imagine that, yung isang... Pero Teddy, I don't see it, I take it with not a grain of salt, but with a sack of salt. Kasi pwede kasi sa iniisip ni Vice President, alam naman niya na ayaw ituloy ng mga senador, di magmumukha na lang siyang matapang. Hindi, gusto ko talaga mangyari yan. Kasi alam mo naman na yun ang sentimento ng mga senador Kumbaga, dahil sa kanilang ginagawa, nabigyan pa ng pagkakataon si Sara Duterte na lumabas na parang siya pa ang may gusto. Alam naman nating lahat, ayaw nga niya Nag-file nga siya ng kaso sa Korte Suprema para pigilan yan. But because of the failure of the Senate to do their job, nakuha pa ni Sara Duterte ngayon na magsabing ituloy nyo yan kasi gusto ko yan. Kita mo kung gaano ka ridiculous itong ginagawa ng Senado sa ngayon. Parang siya pa yung naging matapang, willing to face. Pero at lumalabas nga parang duwag ang mga senador.